tagapagsalita ngayong araw na ito. Hindi na po siya bago sa ating lahat. Para na po siyang kapatid at tagapayo sa karamihan ng ating mga miyembro. Sa mga kaedaran ko naman po, para ko na rin po siyang, para na po natin siyang ikalawang ina. Simula po nang makilala ko siya, ilang taon na rin po ang nakakalipas. Hanggang ngayon po, bakas na bakas pa rin po sa kanya ang init ng pagmamahal at pagsisilbi niya sa ating Panginoon. Ilang beses na siyang sinubok ng panahon, pero lahat ng iyon ay napagtagumpayan niya nang dahil sa kanyang walang sawang pagtitiwala sa ating Panginoon. Isa siyang ina, isang asawa, pero higit sa lahat, siya ay isang taong naligtas nang dahil sa biyaya at pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Tinatawag ko po ang ating tagapagsilita ngayong araw na ito, ang ating lingkod, ang lingkod ng Panginoon, si Kapatid Linda Manansala. Thank you, Ate Tere, sa iyong pagpapakilala. There's no need for na ipakilala ako, lalo na sa PBCC. 46 years halos na tayo ay magpakakilala at magkakasama. Magandang umaga po sa ating lahat. Of course, special ang ating araw ngayon. Ngayon lang tayo halos nakakita na puro mga babae ang mga tumatayo ngayon, di ba? Ang ating presider, ang ating nanguna sa ating pananalangin at ang mga kababaihan na umawit dito, pinapasalamatan natin ang pamunuan na bibigyan ng pagkakataon na ang mga kababaihan naman ay makapaglingkod sa pamamagitan ng ganito, lalo na pagka Sunday worship. Ang ating pong ipinagdiriwang ngayon ay Mother's Day. Mother's Day. At mayroon po tayong theme na Sincere Faith. The Mother's Great Legacy. Mother's Great Legacy. Binasa kanina yung ating text. At wala na ano ito sorry. Medyo may lumilitaw. Okay. Pero bago tayo magsimula, nais kong batiin ang ating mga kananayan sa araw na ito. Ito ang ating panahon. Ito yung Sunday natin. Pwedeng tumaas ang kamay ng mga walang nanay, please. Yung walang nanay. Hindi lang yung patay na. Yung walang nanay. Walang nanay kayo? Yung nagtaas? Wala kayong nanay? Lahat tayo may nanay. Babae o lalaki, may ngipin o wala, matanda at bata. Mayroon tayong nanay. Sa katotohanan, walang narito kung wala tayong mga nanay. At tama lang na mayroong isang araw sa isang taon na kung saan ang ating mga nanay ay ating alalahanin. Lahat tayo ay nakaranas ng pagmamahal ng isang nanay. Nakaranas tayo minsan ng palo, ng kurot sa singit, kapag tayo ay hindi na matigas na ulo natin. Ate De, sa akin nakatikim yan ng kurot sa singit. Okay, so, Happy Mother's Day! Maligayang araw, mga ina, mga mami, mga ima, ng mga nanay, at ng magiging nanay. Taas ang kamay ng gustong maging nanay. Okay, magiging nanay. Alam natin na hindi biro ang tungkulin ng isang nanay. Nadama natin yan. Walang hindi dumaan sa kamay ng isang nanay. Siyam na buwan na dadalahin sa loob. Pero hindi doon nagtatapos ang kanilang pagiging nanay. Ang kanilang gagawin para sa kanilang mga anak, hindi nagtatapos. Hindi rin ito nagtatapos kapag
sila ay lumaki na. Hindi yan nagtatapos kapag sila ay gumraduate na sa anumang profession o anumang skill na kanilang kukunin. Hindi rin yan nagtatapos pag kinasal ang mga anak. No, hindi. Hindi nagbabago yan. Hindi rin nagbabago yan kung dumating na ang katutak na apo. Hindi nagbabago. From day one na ipananganak tayo, hanggang sa tayo ay kunin ng Panginoon. Ang ating pagiging nanay kailanman na hindi natin pwedeng iwanan. Masakit man yan, may kahirapan, pero ganun talaga ang mga nanay. Hindi natin sila pwedeng iwanan. Hindi ba parang himala ang pagkasilang sa isang bata? At yan daman ng nina. Yung kanyang pagsipa, unang pagkilos sa loob ng sinapupunan, damang-damayan ng nanay. Damang-damayan. Damang-dama niya yung kung ito ay malungkot. Totoo lang. Kung alam natin kung siya ay mayroong dinaramdam sa loob, nadarama natin. Kaya napakahigpit, napakapit ang kaugnayan ng isang anak sa kanyang ina. Hindi siya independent sa loob ng tiyan. Ang kaniyang pusod nakakabit din sa pusod ng ina. Alam ba natin? Ang dugo niya, ang dugo ng ina ay dugo dahil sa dugo ng anak. At ang hirap ng panganganak. Pero parang himala, di ba? Napakasakit talaga. Ako ay hindi cesarean, normal ang aking delivery sa aking anak. Nag-labor ako alas 7 ng umaga. Ganun ba? Oh. Okay, I'm sorry. Okay, taas na lang. Pwede nga walang mic ako no? Alas 7 ng umaga ako ng anak. Alas 4 ng madaling araw nang ako ay inang mag-labor. Alas 7 ng umaga. Alas 4 ng madaling araw ako ng anak. So just imagine yung sakit. So naranasan ko lahat ang sakit. Yung labor pain. Mabuti pa nga ang cesarean eh. Nasa desisyon mo kung kaya't patutulugin ka. Magigising ka na lamang na nandun na yung anak mo sa iyong tabi. Alam ba ninyo nung mga anak ako nasa loob si Oscar? Yung nakahiga ka, ang paa mo nakatulak doon sa parang, yung ano ng paa, tumalsik yun eh. Sabi nung aking pinsang buo na doktora, buti na lang hindi ako tinamaan. Pero nang makita ko yung anak ko, ng umano, parang himala, di ba? Nawawala sakit. Parang nakalimutan. Pagkalipas ng 3 buwan, gusto mo na namang manganak. Di ba? So yan yung, hindi lang kami pinagpala ng Panginoon na nasundan ng aking anak sabagkat siya ay ang ano ko sa kanya, is a miracle baby. He is a miracle baby. Hindi madali ang maging ina. Muli, maligayang araw sa inyong lahat ng mga nanay. Pakitaas ang kamay ng mga nanay, please. Okay, thank you. Kung nandyan ang inyong asawa, pwede bang tumayo ang mga asawa? Lapitan ng kanilang mga asawa at magpasalamat. At sabihin, salamat, binigyan mo ako ng pagkakataon na maging tatay. Kasi hindi ka tatawaging tatay kung wala kang nanay. Wala kang anak. Oh, please stand up. Stand up, mga husband, mga tatay. Okay, sasalubungin ko na lang. Tinext raw ni ODM ang message. Kala ko nakalimutan. Okay, hindi.
So pwede rin naman nating ang mga ina, ay pasalamatan natin ang ating mga asawa. Kasi kung di naman sila, di rin naman tayo magiging nanay, no? Di ba? Hindi tayo magiging nanay. Ang pagiging nanay, sinabi ko kanina, ay habang panahon. As long as we live. Ang pagiging ina ay laging may hirap at galak. Sakripisyo at tuwa. Ang pagiging nanay, sabi natin ay, sa totoo lang ay hindi naman tayo nanghihinawa at nawala ng tiyaga, nabawasan ng kalinga at pagmamahal kahit ni minsan man. Hindi nawawala yan. Nakikita man, malapit man, o hindi nakikita o malayo man ng isang anak. Ang ina, of course, ang tatay, pwede natin sabihin ng parents, hindi nakakalimutan yun. Hindi nakakalimutan yan. At yan ay habang buhay tayo. Lumaki ako halos sa pagtuturo ng tatay ko. Hindi sa nanay ko, bagamat marami akong masasabi. Pero sinasabi ko nga, kung anong ako ngayon at nakikita ko ninyo, yan ay ano ko sa tatay. Kaya hindi natin pwede baliwaliin ang ministeryo ng tatay sa isang pamilya. Malimit niya sinasabi sa akin, wala akong ipamamana sa inyo. Ang lupa natin ay nasa paso lamang. Pero sabi niya ganyan, sa pagsisikap ko, papag-aaraling ko kayong lahat. Sapagkat sabi niya, yan lang ang pwede kong ipamana sa inyo. Ang pag-aaral, ang edukasyon na hindi pwedeng nakawin ni naman. Hindi pwede yang maalis sa iyo. At ganun din yung pamana. Maaaring ang pamana na bigay sa atin ay mga material na bagay. Pero mayroong mas higit, number one, na napaka-importante na pwede nating ipamana, nanay, tatay, sa ating mga anak. Ano yung sinasabi natin? Sapagkat ang karunungan ay isang bagay na hindi pwedeng dalahin sa langit. Hanggang dito lang siya. Pero mayroong isang bagay na hindi lamang pang sa ngayon, kundi pang habang panahon. Kapiling ang Panginoon. At alam ko, alam ninyo ang ibig kong sabihin. So sa ating oras na to, napili kong bigyan ng buhay ang si Lola Loida at si Nanay Eunice. At yan ay makikita natin sa 2 Timothy 1:5. Sa totoo lang, wala pa akong narinig na mensahe patungkol dito. Bakit? Sapagkat dalawa lang ang pwede mong kunin na talata. 3 ang pinakamaano. So walang record kung sino si Eunice, kung sino si Loida, si Nanay Lola Lunda at saka si Nanay Eunice. Walang record kung sino tatay ni Timothy. Ang sinasabi lang ay siya ay isang Griego. So babasahin ko ang 2 Timothy 1:5. Pwede bang nandiyan ba? Pwedeng basahin ng mga lalaki yung English at yun namang mga babae yung Tagalog. Pwede? Okay, ready? Yung English ay mga lalaki. Susunod ay yung Tagalog ay sa mga babae. Okay, mga lalaki, please read. 2 Timothy 1:5 English. Nandito sa nasa screen. Ready, go. Okay, mga kababaihan, lakasan natin. Na inaalala ko,
na nasa iyo rin naman. Of course, ang balangkas ng pag-aaral at dito lang sa ating text, papansinin natin na mayroong isang bagay na nagpatuloy mula kay Lola Loida, tinaglay ni Nanay Eunice, at ngayon ay tinaglay ni Timothy. At ano ang sinasabing dala-dala nila ng nanay, ng lola, ng nanay hanggang ano? Ang sinasabi sa Tagalog, hindi pakunwaring pananampalataya. Sa English, I am reminded of your sincere faith. Wala nang sinabi. Wala nang sinabi. So nakikita natin, nagpapatuloy yan. Ito yung pwede nating ipamana sa ating mga anak. Sincere faith. Mayroon akong 3 balangkas na naisulat dito. 3 lang. Pero 1 oras bawat isa. Sabi ko una, a sincere faith that lives within the heart. Hindi ka pwedeng magpamana ng hindi iyo. Abulin kang BIR. Kailangan yan ay nasa iyo. Ang tunay na pananampalataya ay inangkin sa puso. Pangalawa, a sincere faith that lives out always, lagi na isinasapamuhay ang tunay na pananampalataya. Number 3, a sincere faith that lives on as a treasure. Isang kayamanan ang mayroong kanyan. Meron ba tayong ganyang kayamanan? A sincere faith. Ano ba ang sincere faith? May tatanong natin. Bakit nasabi ni Pablo na mayroon ang mag-inang ito ng isang pananalig o pananampalataya na tapat? Yan ang ibig sabihin ng sincere, genuine, tunay, and then hindi pagkukunwari. Hindi pagkukunwari. Saan at paano nakilala ni Pablo si Timoteo at ang kanyang ina upang ito ay may describe niya sa kanyang lola, sa lola ni Timo at nanay ni Timo. Bakit niya nasabi yan? Na mayroon silang sincere faith, walang pakunwaring pananampalataya. Nakilala ni Pablo si Timoteo sa sinasabi sa Acts 16:1. Sinasabi sa 16:1 ng Acts, at siya ay naparoon, si Pablo yon. At si Pablo ay naparoon din naman sa Derbe at sa Listra. At naroon ang isang alagad, si Timo, na nagngangalang Timoteo, na anak ng isang Hudiyang sumasampalataya, datapuwat. But ang kanyang ama ay Griego. Yun lang ang kanyang description sa ama niya. Sa 16:2, siya ay may mabuting patutuo ng mga kapatid na nasa Listra at Iconio. Si Timoteo, pwede nating sabihin na pati yung lola niya, pati yung nanay niya ay mayroong mabuting patutuo sa iglesia. May pabor. Naging pabor sila sa iglesia, sa Derbe at sa Listra. Dito nakilala ni Pablo, hindi lang si Timo. At maaari nating sabihin na pati ang kanyang lolang si Loida at ang inang si Eunice na parang pamilya na rin. Parang pamilyar na rin. Mapapansin natin sa gospel, ang Panginoong Jesus, kasama ng mga alagad, kasama ng mga apostol, sila'y pumupunta sa iba't ibang lugar, pero mayroong mga babaeng nauuna, mayroon rin namang babaeng nahuhuli upang yung nauuna, ihanda yung lugar. Ihanda yung lugar na kung saan pupunta ang Panginoong Yesus. Ang kanilang pagkain, ang kanilang iinumin, ang kanilang accommodation, anumang pangangailangan. At ang mga babae sumusunod naman sa Panginoong Yesus. Di ko nga alam, baka security nga eh.
sa Panginoong Yesus eh. At sa Acts, maging si Lydia, di ba? Nang ang mga apostol ay kasama nang dumating sila doon sa sa Acts, di ba si Lydia, inimbitahan niya mga apostol sa kaniyang tahanan. So, makikita natin itong si Eunice, itong si Lola Loida at si Nanay Eunice ay mayroong ganito silang attitude. Makikita na natin yan sa susunod na mga ano. Hindi nabanggit ang tatay ni Timo. Maliban na ito ay isang Griego o Hentil. Pag-uusapan natin yan mamaya. Yun ang una. Bakit siya kilala ni Apostol Pablo? Bilang mananampalataya sa Derbe at Lystra. At ang sabi ng mga kapatiran doon, kung anong klase pamilya sila. Pangalawa, sa mahabang magkasamang ministeryo ni Pablo at ni Timoteo, hindi natin alam kung kailan namatay itong si Eunice at saka si Lola Lodia at sa Eunice. Pero we could say that kung kasama si Timo, ni Apostol Pablo, ang kanyang nanay at nanay kasama sa ministry. Di ba ganyan nangyayari sa atin? Ganyan nangyayari sa atin. Ang ating mga anak, pagka nakikita nating nagmi-minister, naglilingkod sa Panginoon, nandun tayo sa background. Gusto natin tumayo rin eh. At tulungan ng ating mga anak, di ba? Kasi nandun yung ating pag-alalay, maski sa kanilang mga ministro, hindi lamang sa pananalangin. At sa 2 Timothy 3:1-5-15, ito yung pangalawang mga verses na nakita ko. At sabi niyan, at muli sa pagkasanggol ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na nakapagpadunong sa iyo, Timo, sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo Jesus. Kanino nanggaling ang pananampalataya at pananalig ni Timoteo sa Panginoong Yesus bilang sariling tagapagligtas? Nasabi rito sa kanyang manay, sa kanyang lola, mula sa pagkasanggol. Sanggol pa lang si Timo ay nagsimula na ang magnanay na imulat kay Timoteo ang salita ng Diyos. Posible ba yun? Bata pa siya. Anong muwang yan? Hindi pa niya alam. Hindi pa nga nakakabasa yan eh. Pero siya nakaririnig. Pwede siyang magsalita. Kaya posible, nasanggol pa man, ang mga anak natin ay pwede na nating turuan kung sino ang Diyos, ano siya, at sino ang Panginoong Yesus na pwede nilang pagsampalatayanan. So yun ang ano natin. Sabi ng mga doktor, ang sanggol daw na nasa tiyan pa lang ng ina ay nakikipag-communicate na. Nakikipag-communicate na sa tiyan pa lang ang sanggol. So, hindi ka magtataka kung bakit ang madalas na gusto ng anak ay yung gusto ng nanay. Bakit? Yun yung kinakain niya eh. Sa mga apo ko lang eh. Anay dyan yung nanay niya eh. Anong paborito ng aking apo? Pag tinanong mo siya, anong ulam ang paborito mo? Yes, Isabel. Sabi ganyan. Paksiw na bangus. Paksiw na bangus? Bata yan ha. Yun naman isa ay tilapia prito. Si Ana, hindi ko pa natanong kung anong gusto nun. Pero makikita natin kasi yun ang gusto ni Lisa. Anong kulay ng damit ang gusto mo? Yung dalawa ko nga po, maski si Yeswa, pupunta siya sa pink. Yung gusto niya. O kaya yung mga kulay na maroon. Parang ganyan. Bakit? Ayun ang gusto ni Lisa. Yun ang gusto ni Lisa. So makikita natin yung tama ng mga doktor. Kaya sinasabi niya, kung mahilig ka sa musika, gusto mo ang anak mo ay maging musician o kaya singer, kantahan mo na. Lalo na't higit mga Christian songs at paglabas niyan, palagay ko. Paborito, ano bang tawag niya yung si ano? So nakakapag-communicate siya.
lalo na yung mahabang panahon na inaang nag-aalaga. Binubulungan, kinakantahan. So napakalaking bagay ang pagiging ina. Ugali man yan o damdamin ng ina, nakukuha ng mga anak. Kaya siguro maging isang sa atin dyan. Pansinin ninyo kung ang anak ninyo'y iyakin. Pansinin ninyo kung anak ninyo'y bugnutin. Tingnan ninyo kung bakit ang anak ninyo ay maramot. Bakit ang anak ninyo'y palaaway. Bakit? Pwede nating sabihin, dahil namana sa ina. Kasi yun yung kanyang narinig, yun ang kanyang So, tayong mga magulang at magiging ina, dapat nating malaman yan. Pangatlo, bakit nalaman ni Pablo? Si Timoteo ay anak sa pananampalataya ni Pablo. Nag-meet sila sa Listra. At simula noon, hindi na sila nagkahiwalay. Hindi na sila nagkahiwalay. Nagkaroon sila ng personal na attachment. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo at siya rin ang nakapag-present ng Ebanghelyo. Bagamat ang sinasabi ng mga talata, sabi ko nga rito, bakit si Timoteo? Bakit hindi si Barnabas? Bakit hindi si Apollos kaya? O kaya si Mark? Na matagal na kamanggagawa ng kanyang paglilingkod sa Panginoong Yesus. Dahil ang unang Timoteo, 2 Timoteo aklat. Makikita noon ng pagsasalita, pagsulat ni Apostol Pablo. Sumusulat siya sa isang anak. Sapagkat si Timoteo ay kanyang anak at lubos niyang kilala yan. Lubos na kilala niya ang kanyang pag-uugali, ang kanyang doktrina, sabihin natin, ang kanyang paglakad sa Panginoon. Kaya sinasabi sa 1 Timothy 1:2, 2 Timothy 1:2, ang sinasabi ni Pablo ay, Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya, kay Timoteo na aking minamahal na anak. At maaari, sa kanilang pagkukwento, sa kanilang intimate na pagkukuwentuhan na kukwento ni Timoteo, ang kanilang naging buhay sa pamilya. Kaya sinasabi ni Pablo na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagi mula kay Lolita na yung lelang at kay Eunice na yung ina. At ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. From lola to nanay, kay Timo, pareho. Pareho ang uri ng pananampalatayang naipasa kay Timo. Kaya sinasabi natin, sincere faith. The great, legacy. Kung may makakaharap at makakasama kaya tayo, anong masasabi nila sa ating mga anak? Diba minsan ganyan? Ay, ikaw nga ni, kamukhang kumukha ng tatay mo. Ugaling-ugali mo nanay mo. So nakikilala sa pamagitan ng pamilya, ng ama at ina ang isang anak. Sana ganito ang pagkakilala ng ibang tao sa ating mga anak. Kung anong uri may pananampalataya, higit ang mga nanay. At ito'y kinakailangang ipangasa. Mga lola, mga nanay, taglay na ba natin ang ganitong uri ng pananampalataya? A sincere faith. At yun nakita ni Apostol Paul. Number 2, sincere faith that lives inside out. Always. Always. Ito'y tumutukoy sa lola, ito'y tumutukoy sa ina. Always. Ipinapasapamuhay na patuloy. Bakit at ulit tanong, bakit at paanong nasabi ni Pablo na mayroon ang mag-inang ito ng isang pananalig o pananampalataya sa Diyos na tapat
genuine, tunay at hindi pakinwari. Paano niya nakita? At maging sa atin, paano makikita ng mga tao na ang ating pananampalataya pala ay tunay? Hindi sa pamamagitan ng ating salita. Sa Hebreo 11:1, ang sinasabi rito, binibigyang linaw ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hebrew 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, wala pa. At katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Paano mo patutunayan ang isang bagay na hindi mo nakikita? And yet, yun ang sinasabi kung anong uri, kung ang definition ng pananampalataya. So, paano makikita yan? Ang ating pananalig, ang pananalalig ng kaniyang lola at saka ng kaniyang ina. Sa Santiago 2:17, makikita natin yan. Ang sabi ng 2:17 ng Santiago ay ganito. So also faith by itself, if it does not have works, is dead. Sa Tagalog, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Hindi natin inano yung ang pananampalataya ay nauna. Kung kaligtasan ang ating sinasabi. Sapagkat ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan lang ng Panginoong Yesus. At ito'y sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus na binayaran ng ating mga kasalanan. At itinuring tayong mga mabuting tao. Righteous ang sabi. Walang kasalanan. Bakit? Binayaran hustong-husto ng Panginoong Yesus. Maski yung kabayaran ng ating kasalanan, ikinamatay niya. Anong hinihingi niya? Mayroon siyang pangako, ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan, sabi niya ganoon, sa kanyang kamatayan doon sa krus. Hindi ba gumagawa na tayo ng mabuti noon? Si Oscar, pwede niyan sabihin, noong pa man sa masantol. Gumagawa na siya ng mabuti. Gumagawa na. Ang lahat tayo gumagawa ng mabuti. Sino bang hindi gumagawa ng mabuti rito? Gumagawa tayo ng mabuti. Bakit? Inaasahan natin na pag humarap tayo sa Diyos, sasabihin ng Diyos, ang dami mong mabuting ginawa. Come on. Pero mga kapatid, hindi ganon. Dapat tandaan natin yan. Nauna ang pananampalataya. Hindi sa pamagitan ng ating gawa. Yan ang pinag-aralan natin kanina. Pero yung pananampalatayang yan ay hindi nakikita sa atin kung kaiba ang ating ipinakikita. So matapos tayong maligtas, inaasahan tayong gumawa ng mabuti para makita ng mga tao ay tunay ang kanyang sinasabi. Tunay ang kanyang ipinangangaral. Dahil ay nakikita sa mga gawa. Kaya sinasabi sa Santiago 2:18, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, hiwalay sa mga gawa. Ganun ang ginawa nila. Hindi sila nagsasalita. Pero nakita ni Pablo sa lola, kay Eunice at maging kay Timoteo nung hindi pa man siya nagkikilala. Sumasampalataya sila sa Diyos at nakikita ito sa kanilang mga gawa. Kaya nakita ni Pablo yun. Kaya Simono mismo, sabi niya gano'n. Siya ang nag-declare. Pananampalatayang walang pakumari na ipinasa mula sa lola, sa nanay at hanggang Timoteo. Nakita niya yan. Sa patanong natin, ano naman yung mga patutuo at gawa na ipinakita naman ni Lola Lloyda at ni Nanay Eunice upang mapatunayan nila sa kanilang sarili na sila ay mayroong walang pakunwaring pananampalataya. Walang direct na sinabi. Pero kung babasahin natin ang mga talata na nakaugnay sa kanila, ito ang pwede nating masabi.
Sinabi natin kanina, ang ama ni Timoteo ay Griego o Hintil. That is period. Maaaring siya'y mananampalataya, hindi sinasabi. Pwede sabihin natin, hindi mananampalataya. Sino ba yung, ano bang klase ang isang Griego? Sabi niya, sa Acts 17:16, 21-23, dinescribe ni Pablo kung ano ang gawi ng mga Griego. Ang sinasabi sa 16, sabi niya, ang siyudad ng Athens, na kung saan mga Griego, bayan na bansa, ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Sa 21, sila ay walang ibang ginagawa. At ang pastime nila ay makinig, makipagsaysay sa mga bagay na bago. Yun, ang mga Griego, na mga ama, na mga lalaki. Sila ay mga lubhang relihiyoso at sumasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. At isa sa isang dambana may nakasulat sa isang Diyos na hindi kilala. Ganoon ang relihiyon ng isang Griego. At na maaaring ito'y naranasan ng mag-ina. Sino itong Griegong ito? Ito ay tatay ni Timoteo. Ito ay asawa ni Eunice na manugang na Maniloid na. Just imagine, sabi natin. Masasabi natin na ang pagkakaroon ng hindi Kristiyanong asawa ay hindi madali. Sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, sa kanilang magkaibang kaalaman tungkol sa Kristiyanong pananampalataya at pagsunod dito, at ang madalas na conflict sa pagpapalaki ng mga anak, at sa marami pang areas ng buhay ng bilang mapamilya at mag-anak, mayroong kahirapan na kanilang haharapin. Kaya nga sulat ni Pablo at paalala sa atin, ang pakikipamatok sa hindi katulad nating mananampalataya ay ipinagbabawal. Ganun pa man. May makikita tayong ganun. Pero alam ba ninyo, kahit ganun, mayroong biyaya ang Panginoon na nakapaloob doon sa mananampalataya na ang kanilang naging asawa ay hindi mananampalataya. At pwedeng purihin natin ang Panginoon dahil dyan. Anong sabi ng talata sa 2 Corinthos 7:13? At ito'y tumutukol sa mga babaeng may asawa. Ang sabi niya, at ang babae, pwede nating sabihin yan sa mga lalaki. Sabi niya ganyan, sa babae o lalaking may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ng kanyang asawa. May kahirapan. Hindi ka makatiis. Ikaw ang mananampalataya. Sinasabi sa iyo, huwag kang hihiwalay. Huwag kang hihiwalay. Dahil may pangako ang Diyos dyan. Sabi niya sa 14 ko, itutuloy natin, sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal. Wow! Sa pamamagitan ng ng kanyang asawang mananampalataya. So ang tingin ng Diyos, dahil kayo'y mag-asawa na because of your wife or husband who is a Christian, sakop ka ng biyaya ng Panginoon. Pero sa mga mananampalataya na asawa, mayroong kahirapan. Mayroong kahirapan. Sabi pa niya sa 14, sabi niya, sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay magkakaroon ng kapintasan. Mananampalataya ka, hindi mananampalataya. Ang biyaya ng Panginoon, sakop ka. Sakop yung pamilya. Pero ang inyong anak ay, sabi rito, ay may kapintasan. Anong kapintasan? Hindi natin alam. Maaaring ito'y sa ugali, sa gawi. Bakit? Nagko-conflict eh. Hindi niya malaman kung saan sila susunod eh. Anak, doon tayo sasamba doon sa ano? Saan mami? Doon sa malaking simbahan o sa maliit? Sabi ng tatay, sa malaki. Sabi ng nanay, hindi sa maliit. Kasi yung maliit, Christian church yan eh. So, ganito yung bata. So, ang kanyang pag-iisip ay nakakalito. Lito.
Sabi niya, pero sabi niya, ngunit, ngayon mga banal. Ito ba'y mag-i-encourage tayo? Ay ganyan pala ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga salita. Maski ako mag-aasawa na lamang ng maski okay rin pala yung hindi sumasampalataya, hindi nating kamukha. Mayroon rin palang biyaya sa pamilya. Pero pansinin natin yung kahirapan. Sana man lang ito kinabukasan pagkakasal ay naging mananampalataya. So, happy ending. Pero kung hindi, mayroong isang kwento. Sabi ko sa inyo, isang oras, isa eh. Mayroong isang kwento. Mananampalataya siyang babae. Ang kanyang asawa ay hindi mananampalataya. At ang asawang lalaking ito'y lasinggero primera. Hindi siya umuuwi ng di lasing. Pero yung asawa, tiyaga. Hindi niya sinasalubong, yan na naman. Gutom ako. Kainin mo yung bote. Hindi eh. Walang salita. Nakahain na, nandun na sa table. Yung mga pagkain. Tapos ay bato rito, bato dito. Kung ano-ano ang sinasabi sa asawa na naglilingkod sa kanya dahil siya'y mananampalataya. Ganon yan araw-araw. Maganda ba yon? Madali ba yon? Okay. Why kukuha ng hirap? Pero isang araw, umuwi yung kanyang asawa, dala barkada. Itutuloy nila ang inuman doon sa bahay. Pare-pareho na silang lango. At yung isa doon, tinawag yung asawa, halika dito. Ipag-ano mo ako, ipag-hi mo, hindi ko gusto itong luto mo. Ito'y kaibigan ng asawa. Naggalit yung asawa, sino ka? Ano sinasabi mo sa asawa ko? Napakalaki ng kasalanan ko pala sa aking asawa. Sa maraming taon, ganito ang kaniyang ginagawa, ganito ang ginagawa ko. Pero nagtiis siya. At isang araw, umuwi, hindi lango. Mula sa trabaho. Sabi niya nakilala ko ang Panginoong Yesus. Mayroong ganoong biyaya, pero iyay depende sa pananatili at pananampalataya ng isang asawang mananampalataya na mayroong hindi mananampalatayang asawa. Kaya ang sinasabi ay, sapagkat paanong malalaman mo, babae o lalaki, kung maililigtas mo ang iyong asawa, o paanong malalaman mo, lalaki, kung maililigtas mo ang iyong asawa? Dahil nasa kamay ng Panginoon. At siya makikita sa pananampalataya ng asawang mananampalataya. So makikita natin. At sa palagay natin, ganyan ang ginawa ng mag-inang Loida at Eunice. Sa kanyang manugang na hindi mananampalataya, sa kanyang asawa na hindi mananampalataya, nagtiis sila. Ipinakita nila kung paano ituring ang tatay ng kanyang apo, ang tatay ng kanyang anak. So sila'y nagtiis. Hindi natin alam kung gaano katagal. Pero nandoon. At siya'y nalaman ni Pablo. Walang pakunwari. Kaya mananampalataya ka. Lalaki ka. Makikita mo kung paano ako binago ng Panginoong Yesus. At siyan ay nakita ni Timo sa aking palagay. Sila ay naging matapat sa Diyos at naging huwaran ng walang pagkukunwaring pananampalataya sa kanilang buhay bilang mga balo. Hindi binabanggit na namatay ang kanyang asawa. Wala namang pagkabanggit dyan. Pero kailan natin na sa palagay ko, sila'y balong mag-ina. Balong mag-ina. Sabi niya,
Sabi rito, maaari nating sabihin na balo si Eunice sa dahilang ang ama ni Timoteo na Griego ay hindi nabanggit na buhay pa. Hindi rin nabanggit na ito ay mananampalataya. Ang sabi lamang ay Griego. Yun ang una. Pangalawa, nung si Timoteo i-present ni Pablo sa mga kongregasyon ng mga mananampalataya noon sa Acts, siya ay tinuli. Pero, sabi niya ganyan, kailangan nating tuliin yan. Dahil alam nila na ang ama ni Timoteo ay hindi Griego. Ano ibig sabihin? Hindi na siya naniniwala. Hindi siya naniniwala. Tingnan natin kung anong uri ang buhay ng isang balo. Isang balo. Sino ang balo dito na ina? Sino pa? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan sa balo? Medyo tayo, ano ba oras na? Pastor, Reb. Okay lang. Sabi niya, ang pwedeng sa Timoteo 5:4 hanggang 11 ang sinasabi tungkol sa mga balo. Ang pwedeng tulungan at isama sa listahan ng iglesia ay yaong mga babaeng balo na lubos na nangangailangan. So ang question, sino? Lahat naman sila yung nangangailangan. Wala silang asawa, nabubuhay sa kanila. Sabi niya ganon. So dito, ang requirement, ang sabi rito ay, ano ang requirement upang ikaw ay mapabilang sa mga balong tutulungan ng iglesia at ilalagay sa listahan? Sabi, isa lang. Isa lang o dalawa ang requirement para ikaw ay malagay at sa listahan ng mga balo na tutulungan ng iglesia. Sabi niya ganyan ay, yaong sabi niya senior citizens, 60 years old and above. Pagka ikaw ay below 60, hindi ka pwedeng tulungan. Ikaw ay balo. At sabi niya, at yaong naging matapat sa kanyang asawa. Kaya ibig sabihin, maski ka 60, at ikaw naman pala ay ganito-ganito sa asawa mo, hindi ka malilista. At dahil itong mag-ina, si Loida at saka si Eunice, sila ano. At anong hinihingi doon sa mga walang na hindi matutulungan? Ngunit kung ang sino mang babaeng balo ay may mga anak o mga apo. Kapag kayo isang balo, maski siya 60 years old at siya ay may anak o apo, hindi rin siya pwedeng ilista. Kapagkat sinasabi, hayaang ang mga ang sino mang hindi, sabi niya, nagpo-provide sa kanyang sariling pamilya ay masahol pa sa hindi mananampalataya. Kaya kung ang nanay mo maski 60 years old, you are required na siya ay buhayin. So makikita natin dito na sabi niya, at ano ang gagawin mo? Kaya ang tunay na babaeng bao, sabi niya ganyan. Sabi niya, ay may pag-asa sa Diyos. Pambihira yan. Kahit walang umaampon sa kanya, may pag-asa sa Diyos at mananatili sa mga pagdaing at mga dalangin gabi at araw. Ganun ang ginawa ni Eunice at saka ni Loida. Tutulog na kayo. Kay timulang sila umaasa mag-ina. At sila'y nananalangin tuwi na. Tuwi na. Yun ang Sa 5:10 at may mabuting patutuo tungkol sa mabubuting gawa. Ito si Eunice, ito si Loida. Ito ang inaasahan sa kanila at palagay ko ito ang kanilang ginagawa. Kaya nagkaroon sila ng walang pakunwaring pananampalataya. Ano ang ginagawa nila? Sabi niya, kung siya ay nag-aalaga sa mga anak, kung siya ay nagpapatuloy sa mga ibang tao, ibang bayan, kung siya ay naghuhugas ng mga paan ng mga banal, kung siya ay umaabuloy sa mga napipighati. Palagay ko'y ginagawa ng mag-ina to. Umaasa lang sila kay Timoteo. Pero lalo umaasa sila sa Diyos. At ito'y nakikita ng mga kapatiran.
At ang puso ng Diyos talaga nasa mga babaeng bao o balo. Minsan may nasa loob mga Panginoon, naglilibing ng iisang anak niya, bao yung nanay. Sinalubong niya, sabi roon sa bata ay, bumangon ka. Bakit naano siya na ang nanay ay balo? Pagkat ito, sabi pa, kung ginanap niya ang na may kapasipagan ng bawat mabuting gawa. Sinong bao? Balo. Na alam natin na ganito ang kanilang ginawa. Wala. Palagay ko. Ayan sabi sa kanya ni Pablo, pananampalatayang tapat. Pananampalatayang walang pagkukunwari. At siya makikita lang sa ating mga gawa. Hindi pwede, hindi sa pamamagitan ng ating pagpipreach, hindi sa pamamagitan ng paglilid, hindi sa pamamagitan ng paggampan sa maraming mga gawain sa iglesia. Ang tawag roon, ang galing mo. Hindi tapat. Hindi sincere. Ang galing nila. Sana nawa hindi ganon ang ano natin. Mga lola, mga nanay at marami sa atin. Nawa mga katangian at ang paglilingkod ni Loida at nanay na kahit sa kanilang kalagayan ay maipasa natin sa ating mga anak para sa susunod na layo natin. Tinitingnan tayo ng tatlo. Ang huli na to siguro. Paano pinakita? Tinupad ng may buong pagtitiyaga at sinasabi sa mga magulang na katulad natin sa Kawikaan 22:6. Anong sinasabi? Start children off. Train up a child on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Kailan tayo mag-i-start ang sinasabi natin? Sa tiyan pa. Lalo't higit siya ay lumabas na at ipinanganak. Doon nag-i-start ang ministeryo ng papapamana ng isang pananampalataya na walang pagkukunwari ng isang ina. Sabi sa Timoteo, sabi niya, 2:14, bakit nasabi niya yan? Sa Timoteo 2:3-14, sabi ni Pablo, datapwat manatili ka, Timoteo, sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo ito nangatutunan. Hindi kay Pablo, kundi doon sa mag-ina na balo. 2 Timothy 3:15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na nagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So yung pananampalatayang dala ni Timoteo, ipinamanan ng mag-inang ito yung pananampalatayang walang pagkukunwari at lalo tigit yung siya ay makakilala sa Panginoon bilang sarili niyang tagapagligtas. Alam natin na ito nung si Pablo, noon lamang lumaganap yung gospel. Noon lamang nakilala na mayroong namatay sa krus. Pero ang mga Hudyo noong pa man, umaasa sila sa isang Mesyas na darating. Isang tagapagligtas na maghahango sa kanilang kalagayan. At yun ang alam nitong si Eunice at saka ni Loida. Pero despite of that, umasa sila sa Diyos. Hanggang makilala nila yung tunay na kanunano at doon rin kasi Mesyas. Mesyas na darating sa atin, Mesyas na dumating. Pero yung Mesyas na darating, siyang sinabi kay Timoteo nung siya'y bata. Mayroong tagapagligtas na darating. At kinonfirm na lang ni Pablo, dumating na. Pero matagal na. Kung may napakahalagang bagay na pwedeng ipakita natin
para ipakita natin ang pagmamahal natin sa ating mga anak, ay yung bata pa lang sila ay makilala nila ang Panginoong Hesus. Ay isang personal na tagapagligtas at Panginoon ng kanilang mga buhay. Okay? Pwede nating dalhin sila sa Sunday School. Lagay sila doon, mapo kayo, ito yung salita ng Panginoon. Pakinggan niyo. Pero isang mabisang paraan ay ang personal na kikipag-usap sa ating mga anak patungkol dito. Tama at practical ang tagubilin ni sa Deuteronomy 5:6 hanggang 5:9. Anong sinasabi niya? Mabilis lang. Ang utos sa kanila ito, at iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos sa iyong puso, ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas sa 7, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalatain tungkol sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo sa bayong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pagka ikaw ay nakahiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Walang puknat. Deuteronomy 6:8, at iyong itali na pinakatanda sa iyong kamay ang mga magiging pinakatali sa iyong noo. Kanino nakatali? Sa anak? No, hindi. Sa magulang. Sa noo mo, lagay mo. Dito sa ano mo. 9. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa inyong mga pintuang daan. Itong utos sa atin. Kaya si Lola Lloyda at Eunice, ito ang ginawa nila. Sinunod nila ito. Dahil paano natin nasabi? Sabi nga natin, paano natin ito gagawin? Maaaring gawin natin lahat yan, di ba? Pero sa lahat gusto ko yung Deuteronomy 6:7. Ang sinasabi sa Deuteronomy 6:7 ay ganito, sabi niya. Iyong sasatubihin tungkol sa kanila, parang, at iyong sasalitain ang tungkol sa Panginoon, ang salita ng Diyos. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, ang salita ng Diyos pagka ikaw ay lumalakad sa daan, ang salita ng Diyos pagka ikaw ay nahiga at ikaw ay bumabangon. So walang puknat. Diyan ka nagpapasa ng mana. Si Manny, anong naituro namin kay maliit pa talaga. Sa katunayan, mayroon akong ginawa sa kanya dahil hindi niya ginagawa yung ganito. Ituturo natin sa ating mga anak yung pagrespeto at pagmamahal at pagsunod sa magulang. Pagsunod sa magulang. Paano ba natin yun? Ang rules ay rules. Pero hindi natin siya pinapatay o kaya inaabuso. Nandun tayo sa isang pagpapatupad ng mga bagay na makabubuti sa kanya. Kapag hindi, kaya nga sinasabi, huwag nating kalimutan ng pamalo. Hindi pala sila patayin sa hataw. Kung sila hindi sumusunod, anuhan natin sa puwet. Sabi niya, pagkilos sa harap ng matatanda. Sa ating mga Pilipino, po, opo, mano po. Ay maski siya, purihin ng Panginoon. Mas kanya pag nakakita siya, samantalang siya, may apo na ako sa kanya. Mano po. Yung mga apo ko, tinuturuan ko niya, what? Mano? Paggalang sa mga kapatid, sabi ko sa mga, sabi ni Yesua nung kanyang, ni Isabel at saka ni Yana, pagkasila, Yesua. Sabi naman ng Yana, Yesua, what? Come here. Who is he? Sabi niya, kuya yan, kuya. I want you to call him kuya.
Sapagkat kung namatay ang nanay mo dahil sa kuyang yan, Isabel, walang yana. Kaya siya, kuya, ikaw naman yana, ate, kay Isabel. Sabi niya, who will call me ate? Itinuturo. Tapos sabi niya, tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Imani nga, pagpapahalaga sa kasambahay, pagtulong sa bahay, pagpapahalaga sa pera at edukasyon, maski ang pagpili ng mapapangasawa. Tumaan siya. Anong pipiliin mong asawa? Yang nobya mo, totoo ba yan? Why, mami? Ayaw mo sa kanya? Not, hindi ko siya gusto. Pero pwede bang test natin siya? Anong test, mami? Tanong mo sa kanya, kung ikaw ay tawagin ng Panginoon bilang pastor, tingnan mo, marinig mo kung anong sagot niya. Kapag ikaw ay dinedicate namin at sinabi namin, Panginoon, siya ay susunod sa iyo, magpapastor siya. So isang araw, isang gabi, tumuktok. Ma, sabi niya, nag-usap na kami. What? Anong sabi? Sabi ko yung kung ako'y tawagin bilang pastor ng Panginoon, Kristiyano to, yung babae, Christian. Umaawit sa choir. Sabi niya, marami pa akong pangarap sa buhay. Anong ibig sabihin? Mababa ang pagtingin niya sa pastor. Kapagkat ang pastor ang bumubuhay ay Diyos. At nakita niya sa kalakaran ng Pilipinas, talagang ang sapatos ng pastor wala ng swelas. Tapos ang dami niyang pangarap sa buhay. Paano niya makakamit? Hiwalay sila. At siya'y dinamdam ni man. Nakita ko yun. At bilang ina, mula noon, pagpasok niya sa pinto, nandun ako sa sopa, tapat na tapat ng pinto. Darating siya. Kumain ka na ba? Hindi, bigla siya liliko. Hindi naman siya lasing. Pero nadama ko yung, hindi ako nagsalita. Kasi sabi ko lang, kumain ka na, anak. Gusto mo kitang ipaghain? At ang dalangin ko sa Diyos, Panginoon, sabi ko. Inihintay ko ang isang araw, sabi ko. Napapasok siya sa pintong yan na siya ay iba na. Isang gabi, dumating yan. Hindi pa dumating. Tumawag siya sa akin, alauna. Past 12 na. Naghihintay ko ako araw-araw. Tumawag siya. Sabi niya, ma, pakitawagan mo si Ganare, yung kanyang dating nobya. Bakit? Basta tawagan mo. Nasaan ka? Nandito ako. Tumawag ako. Sabi ko, nandiyan pala anak ko. Opo, tita. Sabi niya ganyan. Pinauwi ko nga po, ayaw umuwi. Huwangawa ko sa anak ko. Bakit po kayo tumawag, tita? Para magpasalamat. Ang tagal niyang sumagot. Para magpasalamat sa iyo. Bakit po? Sapagkat minsan, sabi ko, siguro sa loob ng magdadalawang taon, sabi ko, nakasama ka namin at itinuring ka naming anak. Yun ang una. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi nagbabago. Pangalawa, sabi ko na ganyan, naging tapat ka sa sarili mo. Ano pong ibig niyo sabihin? Kasi sabi kong ganun, una pala, sabi ko, hindi mo pinatagal. Bakit po ano pong pinatagal? Kasi, ganyan pala ang damdamin mo sa aking anak. Kung kayo'y nakasal. So pati si Manny magsasuffer, pati ikaw magsasuffer sa isang marriage na walang pag-ibig sa isa't isa. Pangatlo, sabi kong gano'n ay ano ba yung pangatlo?
Sabi kong ganoon. Naging totoo ka. Sabi kong ganoon. Umuwi si Manny. Pumasok siya. Nandun ako. Pagkita na niya sa akin ay tumakbo talaga siya. Sabi niya, Ma, napakasakit. Sabi niya ganyan. Hindi alam ni Oscar yun. Yung mga pagbabantay ko, gabi-gabi. Sabi ko, anak, sige. Umiyak ka. Iyak siya ng iyak. Anong pwedeng gawin mo? Sabi ko, umiyak ka. Umiyak ka. Kung gusto mo, sigaw mo sa Diyos ang nadarama mo. Sigaw mo. Ilabas mo ang iyong damdamin. Sabi ko, nilabas nga niya. Bakit ganun? Bakit ganun? At siya tumahimik. Tapos sabi niya, Ma, sabi niya, salamat. Kinabukasan, ganito din. Mother's Day, kami ay nasa Laguna. Speaker yata ako si Oscar. Tumawag si Ate Rhea. Nasaan si Ate Rhea? Ate Rhea. Tumawag si Rhea. Papauwi na kami. Sabi niya, ate, sabi ganyan. Pinaiyak po kami ni Manny. Sabi ko, ba't kayo pinaiyak? Nandun po siya sa pulpito, nagpatotoo po siya patungkol sa kanyang buhay bilang may kasinta. Paano sila nag-break? Minsan dapat ganun tayo mga ina. Huwag tayong matakot. Kung ating mga anak ay lumilihis ng landas, sa pananalangin at sa biyaya ng Panginoon ng mundo. At yan, makikita na ganun pa man, yun ang sinasabi natin. Naranasan natin yung pagbabago ng buhay natin. Naranasan natin yan. Kung paano tayo napakasama, and then unti-unti naging maayos ang buhay natin. At palagay ko, wala namang nagsisisi para sabihin nila, ako ay napahamak nang makilala ko ang Panginoong Yesus bilang sariling tagapagligtas. Mayroon ba dyan? Pakitaas ang kamay. Napahamak ba kayo? Naranasan nating mabuti. At isipin na lang, kung ang anak natin ay maliit pa, nakakilala sila sa Panginoon, anong pwede mong makita sa kanilang paglaki? Pananampalataya sa Diyos, pagkatakot sa Diyos. So less supervision. Ang isang nanay, ang isang magulang, kasi alam niya, nakakilala. At ito ang ginawa ni Loida at ni Eunice sa kaniyang Timoteo. Sanggol pa, pinakilala niya kung sino ang Diyos. Itinuro niya ang pagkatakot sa Diyos, ang pagsunod. So anong nangyari kay Timoteo? Sincere faith that lives on. Ano ang nangbunga nito kay Timoteo, sa susunod na lahi kay Timoteo? Sabi rito, si Timoteo ay kumatawan, representative ni Apostol Pablo sa maraming mga iglesia katulad ng sa ating kapanahunan. Katangi ang dulot ng tapat na pananampalataya at pagkilos ng Diyos sa buhay ni Timoteo. Lubos na pagkatiwalaan ni Pablo. Si Timoteo, sa 1 Corinthians 4:17, dahil dito'y aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal na tapat na anak at Panginoon, at siya ang sa inyo'y magpapaalala ng aking mga dangaan na nga kay Kristo, gaya ng itinuro ko saan mang dako ng bawat iglesia. Bakit hindi si Barnabas? Bakit hindi sa itinuro niya yan? Bakit hindi sa ibang tao? Kay Timoteo lang. Sa Philippians 2:19 sabi niya, tatapat inaasahan ko sa Panginoong Hesus na suguing madali sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag. Ang bira yan. Pagkaalam ko ng inyong kalagayan. Ang pagtitiwalang lubos ni Pablo tungkol sa iglesyang malayo ay Timoteo, alam niyang in good hands.
Si Timothy ay naging pastor sa Efeso. 1 Timothy 1:3, kung paano ipinamanay ko sa inyo na ikaw ay matira sa Efeso nang pumaparon ako sa Macedonia upang maipagbiling mo sa ilang tao na huwag si pagturo ng ibang aral. Iyan ay sa Efeso, yung church ng Efeso. Nanatili si Timoteo sa turong ipinamana ng kanyang lola at nanay na naging ipinaalala naman ni Pablo. Sabi sa 1 Timothy 4:12, huwag hamakin ng sino man ng iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya. Saan? Sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Sinong magulang, sinong ina ang hindi lubos na magagalak sa mga ugali na kinahinatnan ng kanyang anak na tulad ni Timoteo? Pwede tayong pumayapa. Ang Diyos ay nalulugod at napapangaralangan, kaya pati tayo ay nalulugod. At maasahan natin ang Diyos ang patuloy na gagabay sa ating mga anak. Hindi lamang sa kanila, sapagkat ang pananampalatayang ito, itinuro mo sa iyong anak. Ang anak ituturo sa mga apo. Sa maraming apo. At yung mga apong yan ay tuturo sa kanila ring mga anak. Kaya ang tawag sa kanila, lahi ng matutuwid. So nag-create tayo sa pamagitan ng walang pakunwaring pananampalataya ng isang tuwid na henerasyon. Henerasyong kalugod-lugod sa Diyos. Sabi natin, mga lola, mga nanay, kumusta ang ating mga anak? Nasaan na sila? Lumingin kayo. Nasaan ang inyong mga anak? Nasaan na sila ngayon? Sa paglalapat, nais kong tulain itong tula na nandito sa Ito'y sinulat ni Aquila Webb. I don't know kung anong kaniyang kaugnayan kay, sino ba yung Webb na basketballista? Sinasabi rito, ang pamagat ay two religions. Sabi niya, a mother sat by her side place, reading a book with a pleasant face, till a child came up with a child this frown, and pushed the book, saying, put it down. Then the mother, slapping his curly head, said, troublesome child, go off to bed. A great deal of God's book I must know, to train you up as a child should go. And the child went off to bed to cry, and denounce religion by and by. Ito yung isang mother. Mahilig pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero may isang babae na sinasabi, another mother. Another woman bent o'er a book with a smile of joy and an intent look, till a child came up and joggled her knee and said of the book, put it down, take me. Pareho ang sinasabi ng anak. Then the mother sighed as he struck his head, saying softly, I never shall get it tired it head. I shall never get tired in its head. Sabi niya. But I'll try by loving to learn His will and His life and His love into my child instill. The child went to bed without a sigh and will love religion by and by. Legacy. Take out. Ang salita ng Panginoon na hindi nagbabago ay makapangyarihan. At ibahagi natin iyan sa ating mga anak. Habang bata pa sila ay maging karanasan nila ang pagiging anak ng Diyos at pagiging tagapagligtas ng ating Panginoong Hesus. Ang pagkakilala na ang Panginoon ay tapat sa kanyang salita at ito ay kanilang mapanghahawakan at sasampalatayan na pwede rin nilang ipanamna sa kanilang mga anak, sa ating mga apo.
At dahil doon, sila at tayo, kailan may hindi mapapahiya. So, siguro yun ang ano natin. Ulitin ko, mga lola, mga nanay, kumusta ang ating mga anak? Nasaan sila? Nasaan sila ngayon? Hindi ito lugar. Hindi natin tinatanong rito nasaan sila, saan silang lugar. Hindi natin tinatanong kung ano, nasaan sila ngayon, anong estado nila sa Panginoon. Ano ang pamamana natin? Tayo manalangin. Ama, maraming salamat po. Ito'y paalala hindi lamang sa kanila, sa mga nakikinig, maging sa amin paalala yan, O Panginoon. Pinupuri ka namin, O Panginoon, dahil nakilala ka namin. At ang iyong salita ay nasa amin. At ang turo mo ay sinasabi mo, turuan namin, train at a child in the way it should go. Sila'y pananagutan namin, O Panginoon. Otherwise, Panginoon, magsusulit kami para sa kanila. At ayaw naming maranasan yan. Ayaw rin namang maranasan ng aming mga anak yung hiwalay sa iyo. Nais namin dala-dala nila ang pananampalatayang yan na aming naranasan din. Tulungan mo po ang bawat isa bilang magulang, hindi lamang mga nanay, bilang mga magulang, tatay, na nawa, sincere faith. The great legacy that we could ever have give to our children. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Pasensya na, mahaba eh.